Oh, ito. Pag-usapan natin ito ha. Panuorin po natin. Some sources say that At tingnan nyo po pinost ko lang po yung video kasi alam nyo naman itong ANC nagka-copyright. So pinost ko yung video at ito po ay reposted ng Presidential Tracker. Maraming salamat po sa pagkat nito. Pero ito na po, tuloy natin. Si Karen po at si Senator Bato, dinig na dinig nyo naman yung boses Silang sila po okay. Wala pong ano yan. Wala pong binago dyan kung hindi in-stop lang yung video. Okay? Pero ayan ang boses nila. the Senate is divided, right? Some sources say the Senate is divided, that there wouldn't be an overwhelming number to possibly impeach her. Yan. Galing kay Karen. Alam naman natin kung anong karakas ng ANC. Alam naman natin kung anong karakas ng nung channel na kung nasaan siya, di ba? And sa kanya mismo, galing mismo kay Karen, mahina. Mahina yung impeachment kasi walang numero sa Senado. Mamaya pag-uusapan natin, ano bang kailangan na numero para talagang ma-impeach si BP Sara. But for now, alam ni Karen mismo, siya mismo, hati ang Senado. Okay? Okay, pakinggan natin si Senator Bato. Ilan po ba sa pananaw nyo, you don't have to name them, ang kakampi pa hanggang ngayon ni Vice President Sara Duterte? Sa tingin ko marami. Maraming kakamping senador si BP Sara. Siguro, yung mga ilan lang, si Ontiveros. Alam mo na, yung mga epal-epal dyan, ano? Pero karamihan dyan, tahimik lang. Sa Senado. Or who are empathetic towards her. Or sympathetic towards her. I don't have to name names, no? But the Senate, hindi ko na pwede pangunahan yung aking mga kasamahan dyan. But my personal observation, based on my personal observation lang, karamihan dyan tahimik lang Ayaw lang nilang mabadshot sa Malacanang. Ayun, yun ang problema. Karamihan dyan, tahimik lang. Sa madaling salita, galit na yan sa palasyo. Ayaw lang nilang ma-badshot. Ginamit niya yung badshot. Tandaan natin. Ang kauna-unahang gumamit niya na sumikat muli kasi panahon kayang, alam mo, panahon ko yung salitang badshot na yan. Panahon ng bagets yan. Para dun sa mga nakakaalam, di ba? Badshot ka, badshot. Inulit po yan ni Lisa, di ba? At yan din ang ginamit ni Senator Bato. Marami dyan sa mga senador, personal experience niya, kasi si Senator Bato, syempre. At alam niya na ayaw na nila sa nangyayari ngayon dito sa Malacanang. At iwas pusoy lang, ayaw nila mabadshot. Pero para sa akin, parang wala namang yagballs pag ganun. Pasensya na po para namang bakla. I mean, di ba, alam ko politiko kayo. Alam ko tuma-timing. Ako naman nire-respeto ko yung timing no? Pero alam mo, this is not that time para ikaw ay matakot at sasabihin nyo na ayaw nyo lang mabadshot, ayaw lang. Hindi po si Senator Bato kasi si Senator Bato talagang nilinyahan na yan The fact na nandoon siya sa veterans at nagbantay siya dito kay Attorney Lopez, talagang nanindigan. I'm talking about doon sa ibang senador na parang gumigit na, ayaw nila na si BBM, ayaw na nila yung palasyo. Nagtitimpi lang. Pero, hindi na ngayon ang panahon na yan. Ito na yung impeachment. It's about time. Magsalita kayo. Yung mga nakatago dyan, nananahimik, yung mga waiter dyan, ni Lisa, magsalita kayo. Kung hindi, mga wala kayong yagballs. Diba? Hindi naman po pwede hanggang habang panon, ayaw nyo lang mabadshot ang Malacanang. Ano kayo, tauhan? Kaya nga kayo binoto ng taong bayan para pangunahan yung taong bayan hindi para maging tau-tauhan at palagpasin ng mali. But anyway, bigyan natin po sila ng tsansa. Kasi may impeachment At kung aabot yan sa Senado, magkakaalaman kung sino ang may tapang dyan, sino may yagballs dyan, at sino bakla dyan sa mga yan. I have nothing against sa mga bakla. May mga kaibigan tayo, hindi ko po sila tinitira. Ang para sa akin lang, yung magpakatigas ka naman. Di ba?
Yung manindigan ka. Ayaw lang nilang mawalan ng koneksyon sa Malacanang. Di ba? Yun, politika. That's politics. Ayaw lang nila mabudget ang Malacanang. Ayaw lang nila mawalan ng koneksyon sa Malacanang. Kasi napaka-importante ang linya. Hanggat nakakakuha ka ng linya sa Malacanang, safe ka. Kasi may mga iba dyan, senador or congressman, posibleng may mga kasong at alam natin ng administrasyon, yan ang panakot. Yung kaso mong patay, bubuhayin. Yung kaso mong na-dismiss, bubuhayin, no, di ba? Pero then again, we are trying to understand the senators. Nagtitimpi kayo, yes. Pero we are still waiting. Magpakalalaki naman kayo, ha? Kaya tahimik lang yan, pero deep inside, I can read their hearts. I can read their hearts. Karen, tahimik lang yan, pero I don't have to name names. Really? But instead of reading their hearts, have you talked to them? Yun, tingnan nyo si Karen. Eto si Karen, ha? Medyo pag tiningnan mo ito, talagang alam naman natin ang kiling nito. Pero sa isang banda, alam din naman natin, magaling siya talaga magtanong. Magaling siya manghuli. No? So sabi niya, instead na binabasa mo yung feelings nila, bakit di mo tanungin? Yan yung sabi niya kay Senator, tanungin mo kung ano sila. Anong sagot ni Senator Bato? Have you talked to any of them? I don't need to talk to them because nakikita ko na sa kanilang makonsensya kung sino sila. Kasi para sa isang grupo, ako naiintindihan ko to minamati dito ni Karen, bakit instead na basahin mo yung feelings sila, bakit hindi mo sila kausapin? No, kasi lalabas dyan na baka palabasin yung pangalan or mapunlaan na sumisafety nga itong mga senador. So ayaw ni Senator Bato. Halimbawa sa aming Banateros, no? Hindi ko sasabihin ko anong pinag-usapan namin. 'Di ba? Pero sasabihin ko, alam ko yung nilalaman ng kanilang puso. Pero sa totoo, nag-usap kami. 'Di ba? Hindi ko ilalaglag yung grupo ko. Parang ganon. 'Di ba? Ganon din yung Senator. Hindi ko ilalaglag. Basta ayaw nilang mabudget sa Malacanang, iyon ay pakiramdam ko. Parang ganon. 'Di ba? Galing sumagot ni Senator. Magaling magtanong si Karen, pero may nagsasabi nga, no? Galing from a reliable person, na dating secretary, nagtitimpi na lang daw ang mga senador. At the proper time, magsasalita sila. Sana, hindi pa huli. Baka mamaya, magsasalita kayo, patay na ang kabayo, aanhin pa ang damo. No? So, again, sana pakibilis-bilisan. Alam namin nagtitimpi kayo, pero huwag niyong sayangin ang oras. I know where their heart and mind lies. But they just keep silent. They just keep silent. Ayaw nila mabudget sa Malacanang. Iyon. Okay. So, eto, pakinggan po natin next video po tayo. Ito na yung nakikipagpustahan si Senator Bato. Tamime dito si Karen. Galit na ang taong bayan sa palasyo, sa Malacanang, kay Marcos, kay Tamba, kay Lisa at iba pa. Galit na ang taong bayan. I wanted to ask you, Senator, paano galit ang taong bayan? You have the Vice President going live saying papapatay niya ang Presidente, First Lady, ang Speaker kapag daw namatay siya, etc. etc. Ayan, ang punto ni Karen, paano galit ang taong bayan? Si BP Sara nga, ang nagsabing papapatay niya si BBM, si Tamba, si Lisa, on live TV, on live Zoom, on live video, 'di ba? Paano galit ang taong bayan? Ito sagot ni Senator Bato. It's quite shocking for the Filipino people to hear a Vice President conduct herself in... Diba? So dinidiin na si VP Sara. It's quite shocking. No. Andun ako Buti hindi ako pinatawag. Andun ako Sa totoo, naisip ko rin pumutok na si VP Sara.
Pero alam nyo naman kung bakit pumutok si BP Sara eh. this manner. Alam mo, yung mga ganyan, no? yung taong bayan, hindi naman bubo ka rin. Alam na alam nila kung ano nangyayari ngayon. Oy, yan ang sinasabi ko. Ang taong bayan hindi bobo. Alam na alam nang nangyayari. Ako na, dediretsuhin ko na, Senator Bato. Ang nangyayari ngayon, ang pera ng taong bayan ay nilulustay sa ayuda at hinulustay dito sa panggigipit sa mga Duterte. Yan ang totoo. Ang focus nila, ang oras nila, ang pera ng taong bayan, ang kapangyarihan nila, ang boto nila, lahat inuubos para gipitin si Sara, para si Sara ay hindi makatakbo sa 2028. Dahil pag na-impeach si BP Sara, hindi lang yung impeachment. Kasi gasino ba namang umalis na si BP Sara as Vice President, di ba? Pero pag na-impeach si BP Sara, hindi siya pwede nang tumakbo. At diyan ang gusto talaga nila tamba. Alam na alam ng taong bayan yan. Hindi bobo ang taong bayan. Yan talaga ang kanilang grand plan. Hindi na makatakbo si BP Sara dahil para sa kanila, sakit sa puso nila, sagabal sa pangarap ni Martin Romualdez yan, si BP Sara. So lahat yan. Sana naman yung mga matatalinong media. Sana naman yung mga matatalinong abogado. Sana naman yung mga matatalino dyan na mga vloggers. Yung matatalino, I'm talking to the people na matatalino. Huwag naman kayong magtanga-tangahan. Hayaan na natin yung tanga. Hayaan na natin sila. Hindi nila naiintindihan yan eh. Iilan lang naman yan. Pero tama si Senator Bato. Hindi naman bobo taong bayan eh. So yung mainstream media, yung mga abogado, wag naman kayong magbobobobohan. Pambihira, alam nyo yung nangyayari ngayon, wag tayong maglokohan. Niloloko nyo taong bayan yan, mga sinungaling kayo eh. Kung hindi nyo alam, apaka-imposible. Isa ka nakatira sa bundok. Ano ba yun, nalaglag ka sa langit ngayon lang? Hindi nyo alam? Sabi kabobo naman ng mga hindi nakakaalam na nangyayari ngayon. Oh. Kung anong ang endgame nito, alam na taong bayan yan, hindi naman mga bubo ang tao ngayon, lalo na sa may social media na tayo ngayon, they are very much informed, kaya yung mga tao tahimik lang yan, pero kahit na mag-survey ka rin, makipagpustahan ako sa'yo, mag-survey ka, ano ng sentimento ng taong bayan ngayon, di ba? Galit na the more that they found on the BP Sara, na isang babae. Kita nyo ha? Nakikipagpustahan na si Senator Bato. Ano yan ha? Matapang na ano yan. Kahit mag-survey ka dyan, Karen. Kahit mag-survey ka. Kahit magpustahan tayo. Alam mo si Karen, magaling sumagot yan. Matalinong tao ito. Para tanungin ni Senator Bato, he is very confident na talaga namang kahit sino tao tanungin mo. Kahit mag-survey ka, matatalo ka, Karen. Kahit anong sabihin mo. Galit na ang taong bayan. Alam mo kung bakit nakakagalit to sa taong bayan? Kasi niloloko na sila, ginagawa pa silang bobo. Kasi iba yung niloloko ka, tapos hindi mo dinideny. Ito iba. Niloloko na ang taong bayan, ginagawa pa silang tanga, ginagawa pa silang bobo. Naiinsulto ang mga Pilipino, isipin mo. Bibirahin mo si BP Sara ng confidential funds. Tapos hindi mo kayang birahin si Marcos na mas malaki ang confidential funds. Di ba ang lakas makabobo? Ginagawa nilang tanga Pilipino, doon naiinsulto mga Pilipino. Tapos babaratan nyo ng ayuda. Alam naman natin, pera ng taong bayan yung binamibigay nyong ayuda. Nakikita ng taong bayan, teka muna, ginagawa nyo na kaming tanga. Minamaliit nyo ba yung utak ng mga Pilipino? Ganun ang nararamdaman nila. Kaya galit na sila dito kay Marcos at dito kay Martin. Talagang, alam mo, pagbabasahin mo, manood ka ng mainstream media. Manood ka. Yung nasa gitna na mainstream. Yung kahit nga kampi kay Marcos na mainstream. Tingnan mo mga komentaryo, pinagtatawanan kayo. Pinagtatawanan yung mainstream. Galit na galit kay Martin, galit na galit kay BBM. Yan po yung hugot ni Bato.
Kahit mag-survey ka, kahit makipagpustahan ako, dahil alam ninyo, dahil pati sa channel ninyo, galit ang taong bayan, nababasa ninyo ang komentaryo. Na wala nagkakampi, siya na lang mag-isa, the more ang nagagalit ang taong bayan. Hindi natin maglukuhan. Alam mo, ganyan pa naman ang Pilipino, di ba? Totoo, di ba? Ang Pilipino kasi, mahirap na bansa tayo. And kadalasan, underdog tayo. Kaya pag meron tayo nakikitang inaapi or na-underdog, yun yung kinakampihan natin, minamahal. Si BP Sara, bago pa maging underdog, mahal na ng tao. Ngayon, inaapi pa. Kinakawawa. Underdog na. Lalo tuloy minahal si BP Sara. Dati mahal lang ng taong bayan eh. Ngayon, mahal na si BP Sara. And napakalaking bagay nung pinanindigan niya si Atty. Lopez. Nagkaloko-loko si BP Sara noon. Dahil doon, dami niyang kaso. Dahil doon, i-impeach siya. And yet, alam niya yun, hindi niya iniwan si Atty. Lopez. So nakita ng Pilipino yun. Teka muna, itong Allen na ito, talagang leader. Hinug na maging presidente. Lalo ngayon minamahal si BP Sara. Habang inaapi, lalong nagugustuhan ng mga Pilipino. Prangkahan lang tayo, mag-survey ka. Mag-survey ka, pumunta ka sa kalsada. Okay. Alam mo ha, ngayon lang ako nakita na natameme ito si Karen. Hindi ko na ipi-play yung buong video kasi nagka-copyright nga. Napakinggan ko yung buo. Hindi na sumagot si Karen. Hindi siya lumaban. Alam natin si Karen, talagang mapalag to. Hindi bubitang tao to. Pero hindi siya nakasagot dito kay Bato. Ngayon ko lang siya nakakita ng Kasi ito si Karen, laging may last say. Matalino nga eh. Pero dito hindi siya nakalaban ng pustahan. Bakit? Alam niya totoo. Alam niya. Kahit dilaw, kahit pula, alam nila, mahina na talaga si Marcos at si Martin. Ano lang meron sila? Sila'y nasa kapangyarihan ngayon eh. Kaya nga minamadali ito. Lalong-lalo na pagpasok ni Trump. Si Trump, ayaw niya ng gera eh. Hindi niya makikialam sa bansa eh. Di ba? So kaya minamadali nila yan dahil habang sila'y nasa kapangyarihan. Dahil pag sila nawala sa kapangyarihan, hindi na yan babalik. Hindi na makakabalik sa kapangyarihan niyan kasi ayaw na sa kanila ng taong bayan. Sinasamantala lang nila. Next po tayo. Ito, pag-usapan natin. Kanyang-kanyang epalan. Nagkakaaway-away na. Kailangan lahat sila lahat bida kay BP Sara. Kanya-kanyang eksena. Dapat may eksena. Pataasan ng ihi. Nako, sino-sino yung mga yan? Ito, pag-usapan natin.